Shinben Book 1, Chapter 16. Pagkadating ni Ricky sa sisa, ay sa basketball court kaagad siya nagpunta. Doon nga ay napansin niyang may ilang mga estudyante ang tila ba may pinapanood na naglalaro roon. Habang papalapit nga siya rito, ay naririnig na niya ang pagtalbog ng bola at ang maliksing pagtapak ng sapatos ng kung sinong naglalaro sa court. Pagdating niya ay tumambad sa kanya ang dalawang lalaki na walang pantaas na kasuotan. Kapwa naliligo sa sariling pawis ang mga ito at tila kanina pang nagpa-practice. Hindi, pero mukhang isa itong one-on-one match. Naabutan nga ni Ricky na dinedepensahan ni Kier si Maki. Parehong may hingal na sa dibdib ang dalawa. Si Maki nga ay bumigla ng step back jump shot. Hindi naman iyon nagawang abutan ni Kier at ang tirang iyon ay pumasok sa basket. 30-20. Sambit ni Maki, nanginisian pa si Kier matapos iyon. Doon nga ay si Kier naman ang nagdala ng bola. Kalmado lang ito at seryosong pinapatalbog ang bolang hawak. Malumanay at mababa ang ginawa nitong dribbling. Pagkatapos din noon ay isang hakbang pauna ang kanyang ginawa. Kasunod din ito ay ang isang biglaang jump shot sa harapan ng kanyang defender. Nakalusot iyon ngunit sumablay ang tirang iyon. Doon nga ay tumakbo ang dalawa papunta sa ilalim ng basket. Si Maki ay mabilis na binacks out si Kier. Masyado nga madikit iyon dahilan upang hindi ito malabanan ni Kier. Isang malakas na tunog nga ang umalingaw-ngaw sa buong court nang makuha ni Maki ang rebound. Mabilis itong inilabas ang bola mula sa painted area at pagkatapos ay mabilis niya iyong dinrive patungo sa basket. Dinepensahan agad siya ni Kier at pagdating sa ilalim ng basket ay sabay na tumalon ang dalawa. Wala iyan, sambit ni Kier ngunit biglang iniikot ni Maki ang bola habang nasa ere. Isang reverse layup ang ginawa nito. Kasunod din noon ay bumagsak ito sa sahig ng court at ang bola, tila kumayap naman iyon papunta sa basket. Ang mga manonood ay hindi nga maiwasang kumanga sa nakita nilang iyon. Itinayo naman ni Kier si Maki. Nagngisian ang dalawa at tila natapos na nga ang laro. Pumunta sila ng sabay sa kanilang gamit sa gilid ng court at agad na kinuha ang kanilang tubigan. Uminom ang dalawa upang ibsan ang pagod at hingal na dulot ng laban nilang mag-iisang oras na nilang ginagawa. Huminga naman muna ng malalim si Ricky. Parang nahihiya siyang pumunta sa dalawa pero kinuha ni Ricky ang bolang nasa tapat ng basket. Naglakad siya papunta sa gilid at ibinaba ang bag niyang dala. Naalala nga niya si Ibanez, kung kaya napahawak siya ng mahigpit sa bola. Binitawan niya iyon, pinatalbog at pagkatapos ay dumiretso siya patungo sa basket. Kaya ko ring pumuntos. Nang malapit na siya sa basket ay doon na siya tumalon at ginawa ang isang layup. May ilang tumawang manonood nang makita ang sunod na nangyari. Bumangga sa ilalim ng ring ang bola at mabilis na bumalik kay Ricky. Diretso iyon sa mukha nito. Napaupo na nga lang si Ricky at napahima sa mukha. Napatingin din siya sa paligid at doon na nga siya nakaramdam ng hiya. Bakit ka nandito? Akala ko manonood ka ng laban ng CUSA. Napatingin si Ricky sa kanyang harapan. Si Maki iyon. Hindi naman importante kung sino ang mananalo sa kanila. Bumalik lang ako rito para mag-practice. Gusto kong mas matutong mag-basketball. Wika ni Ricky habang nakatingin sa bola sa kanyang harapan. Isang kamay naman nga ang dumampot doon. Si Kier. Mendez, one-on-one tayo. Seryosong wika ni Kier sa binata. Napatingin naman si Ricky sa paligid. Marami na ang nanonood at isa pa, alam niyang wala siyang laban kay Kier. Isa pa rin sa sumagi sa isip niya ay pagtatawanan lamang siya ng mga makakakita kung tatanggapin niya ang hamon nito. Sure win ka na kapag naglaban tayo, Kier. Wika ni Ricky na nangingiti na lang, pero seryoso naman ang mga mata ni Kier habang pinapakinggan siya. Anong sure win? Gusto kong depensahan mo ako gaya ng ginawa mong depensa kay Rio Umali. Tumayo ka na dyan. Bukas na ang game natin. Hindi basta-basta ang player na dedepensahan mo. Seryoso si Kier sa mga sinabi niya. Napansin nga rin ni Ricky na hindi ito ang Kier na maangas na madalas niyang makita sa team. Masyado nga itong seryoso ngayon. Doon ay tumayo na nga rin si Ricky habang si Maki ay pumunta naman sa gilid. Pinatalbog na nga ni Kier ang bola at naglakad papunta sa gitna ng court. Sandali namang inikot ni Ricky ang paningin sa mga manonood. Inisip niyang siguradong tatawanan siya ng mga ito sa mangyayari sa laban nila ni Kier.
Bakit ka ba naglalaro ng basketball, Mendez? Biglang naitanong ni Kier habang pinapatalbog ang hawak na bola. Alam kong hindi ka talaga naglalaro nito. Kaya bakit ka nag-try out na sumali sa school varsity? Seryosong tanong ni Kier. Napalunok naman si Ricky dahil nahihiya siyang sabihin ang mababaw niyang dahilan. Hindi mo ba may itanong kung bakit mas pinili ko ang sisa? Mas bumilis ang pagtalbog ng bolang hawak ni Kier. Dahil gusto kong mas gumaling pa ako. Dahil gusto kong ipakita sa mga taga-CU na kaya kong dalhin ang team na ito sa Final Four. Isang dribbling pakaliwa ang ginawa ni Kier. Si Ricky naman inapahabol dito. Subalit pinatalbog bigla ni Kier ang bola pa kanan. Idinaan niya iyon sa kanyang likuran at pagkatapos ay maliksing tumakbo pa kaliwa. Naiwanan niya ng bahagya si Ricky at doon ay ginawa na nga ni Kier ang isang layup at pumasok iyon. Kinuha muli ni Kier ang bola. Wala kang gagawin kundi pigilan ako. Hanggat hindi nagmimintis ang tira ko ng dalawang sunod, hindi tayo titigil. Biglang nagpakawala ng isang bigla ang jump shot si Kier pagkasabi noon. Pumasok din uli iyon at kinuha muli ang bola. Bakit ka Ricky nag-try out? Bakit ka naglaro ng basketball? Isang jump shot muli ang gagawin ni Kier at doon na napatalon si Ricky para i-block ang tirang iyon. Subalit isa pala iyong fake. Isang dribble pa ang nangyari at humakbang ng dalawa pauna si Kier. Kasunod din ito ay ang pagbitaw niya sa bola at pumasok na naman iyon. Doon ay muling napalunok si Ricky. Bakit nga ba siya sumali? Dahil sa babae? Dahil kay Mika? Dahil gusto kong mapansin niya ako? May kahinaang sagot ni Ricky na nagpaseryoso kay Kier. Huminto nga si Kier sa pagdidribble at ibinato nito ang bola kay Maki na nasa gilid. Ayoko na. Nagpapahinga na ako. Tinapik pa nga ni Kier ang balikat ni Ricky. Tila nga nadismaya ito sa narinig. Mag-quit ka na Mendez sa basketball. Dahil lang sa babae? Para mapansin ang crush mo? Uminom nga si Kier ng tubig at pinunasan ng sarili gamit ang towel. Sinuot na nito ang kanyang jersey at naglakad na lang palayo. Iyon ba talaga ang rason mo? Tanong naman ni Maki na nilapitan si Ricky pagkaalis ni Kier. Dahil sa babae? Napatango na lang si Ricky at napaseryoso ng tingin sa kanya si Maki nang marinig iyon. Pareho kami ni Alfante na last year na sa sisa pagkatapos ng season na ito. Pinagmasdan nga rin ni Maki ang ring. Bakit nga ba siya naglaro ng basketball? Ito'y dahil masaya siya rito. Dahil marami siyang nakakalabang magagaling na players. Dahil gusto niyang matalo ang bawat star players ng mga kasali sa CBL. Gusto kong maramdaman na manalo ang school na ito. Pareho kami ni Alfante. Sawang-sawa na kami sa tawa ng mga taga-ibang school. Sa loob ng 3 taon ko rito, palagi kong naririnig na sayang daw ang talento ko. Pinaikot ni Maki ang bola sa dalawa niyang kamay at binitawan niyon. Tumalbog nga iyon sa sahig at bumalik sa kanyang mga kamay. Kaya sa sisa ako pumasok ay para sa kompetisyon. Sa school na ito, alam kong mas gagaling ako. Pero sa team natin, tanging si Alfante lang at Kunanan ang may kagustuhang manalo. Itinira nga ni Maki ang bola mula sa tayo nito. Katulad ka rin pala ng iba nating kakampi. Naglaro lang para mapansin, para sumikat, para makatakas sa klase. Pumasok nga ang bola sa basket at pagkatapos noon ay nagpaalam na si Maki kay Ricky. Nagsialisan na rin ang mga nanonood sa court at si Ricky na lang ang naiwan dito. Dahan-dahan ngang nilapitan ni Ricky ang bola. Dinampot niya ito at dinala sa free throw line. Mas bumigat nga ang nararamdaman niya. Parang nagigilty siya sa mga sinabi niya. Pakiramdam niya ay parang nawala ang tiwala sa kanya ng dalawa niyang teammates. Hindi ko naman talaga gustong maglaro nito. Pasensya na. Itinira ni Ricky ang bola at gaya ng inaasahan, hindi iyon pumasok. Ni tumama nga sa ring ay hindi rin nangyari. Matamlay na ngang inilapag ni Ricky ang bola sa gilid ng court matapos niya itong damputin. Naglakad na siya palabas dito at naisipang magpunta na lang sa library upang magbasa. Kinagabihan, nakahiga si Ricky habang nakatingin sa bubong ng kanyang kwarto. Lutang na lutang ang kanyang pakiramdam. Parang ang dami raw nangyari ng araw na iyon. Bago nga siya umuwi kanina ay miniting muna sila ni Sir Eric. 6 PM ang laban nila bukas at sa CLCC gaganapin ito. Hindi rin naman kalakihang paaralan ito pero home court ito ng kalaban kaya inaasahan na nila ang malaking bilang ng supporters
na mag-cheer para sa kalaban bukas. Malamig din nga ang tingin sa kanya ni Maki at Kier nang makita niya uli ang mga ito ng oras na iyon. Katulad din nga siya ng mga kakampi nilang sumali lang sa sisa para masabing kasali lang. Sa gitna ng pag-iisip niyang iyon ay bigla namang nag-beep ang cellphone ni Ricky. Tila nga napabalik noon ng kaunti sa realidad ang binata. May message sa kanyang messenger at galing iyon kay Andrea. Good Eve, how are you? Panalo kami kanina, 87-80 ang score. Chat ni Andrea sa kanya. Okay lang, nice naman. Inaasahan na iyan sa team ninyo eh. Reply naman ni Ricky na bahagyang umayos ng pagkakahiga. Pagkasin nga ni Andrea roon ay biglang tumunog ang cellphone ni Ricky. Tumatawag na ang dalaga via messenger. Mabilis namang dinampot ni Ricky ang headset niya sa gilid at isinalpak sa kanyang cellphone. Matapos iyon ay agad niyang sinagot ang tawag mula sa dalaga. Hello, naistorbo ba kita? Wika ng dalaga sa kabilang linya. Ha? Hindi, okay lang. Nakahiga na kasi ako so naisipan kong tawagan kita. Mabigat sa kamay ang cellphone ko eh. Okay lang, parang kailangan ko rin yata ng kausap ngayon. Seryosong sabi naman ni Ricky. Napalunok naman si Andrea nang marinig iyon. About saan ba iyan? Willing ako makinig. Sandaling katahimikan ang nangyari. Hello Ricky, nandiyan ka pa? Ay sorry. Tell me, makikinig ako. Mahirap iyan kapag di mo na i-share. Napalunok na naman si Ricky na tila kumuha muna ng lakas ng loob. Siguro'y tama nga ang dalaga. Kailangan niyang sabihin ito. Mabigat kasi ang kanyang pakiramdam kanina pa dahil dito. Andrea, alam mo ba kung bakit ako sumali sa basketball team ng Sisa? Dahil sa babae. Dahil sa babaeng matagal ko nang gusto. Nalaman ko kasing gusto niya ang basketball. Gusto niyang isang basketball player ang kanya maging boyfriend. Dahil doon kaya pinilit kong mapasali sa Sisa Varsity. Dahil nga dito kaya ayun, nakilala na rin niya nga ako. Salamat sa basketball. Kaso kanina, nalaman kong nililigawan siya noong Ibanez. Doon ko naisip na, anong laban ko doon? Magaling iyon. Pinakamagaling na player ng CBL. Ako nga, ni hindi man lang makapunto sa laro. Kung mawawalan ako ng pag-asa sa kanya, mawawalan na rin ako ng gana maglaro ng basketball. Isa pa, hindi ko naman talaga gustong maglaro nito. Ginawa ko lang para kay Mika. Napabangon mula sa pagkakahiga si Andrea nang marinig iyon. Napahawak siya sa mouthpiece ng kanyang headset. Wala nga siyang maisip na sasabihin nang marinig iyon. Tila nga may kung anong karayom din ang parang tumusok sa kanyang dibdib ng sandaling iyon. Ganun ba? Kami namang mga girls ay sa efforts pa rin titingin. So what naman kung si Ibanez ang karibal mo? Gumawa ka rin ng way para sabayan siya. Hindi ka si Ibanez, tandaan mo. Si Ricky ka, iba ka at iba ang diskarte mo. Wika ni Andrea. Ito pa, sinabi ko rin to sa dalawa kong teammates, kay Kier at Maki. Ayun, dagdag pa ni Ricky na bahagyang napatingin sa kawalan. Parang na-disappoint sila sa akin. Ikinumpara nila ako sa mga kakampi naming sumali lang sa team para sa fame. Para makatakas sa klase, para magpapansin sa mga babae. So palagay mo, ganun ka ba talaga Ricky? Seryosong tanong ni Andrea. Kapag ba naging VF ng girl na gusto mo si Ibanez, hindi ka na maglalaro ng basketball? Isang sandaling katahimikan muli ang namayani sa dalawa. Napalunok din muli si Ricky. Hindi mo masagot, nagigilty ka sa reaksyon ng teammates mo. Alam mo kung bakit Ricky? Sumilay ang munting ngiti sa labi ni Andrea. Dahil nararamdaman kong nagugustuhan mo na ang basketball. Napanood kita sa laban ninyo sa SW. Naglaro ka hindi para magpapansin o magpasikat. Naglaro ka para sa mga kasama mo. Nakita ko yun Ricky. Hindi ka naman magkakandara pa sa bola para mapansin ang gusto mo. Ginawa mo iyon dahil gusto mong tulungan ang team mo. Hindi ka nakakapuntos pero gumawa ka ng way para may maitulong sa mga kasama mo. Kaya bukas, ipakita mo sa mga kasama mo kung paano ka maglaro para gumaan ang pakiramdam mo. Isipin mo, winless team kayo. Isipin mo ang mga kasama mong hindi pa nakakaranas ng panalo mula nang sumali sa Sisa. Tulungan mo sila. Tulungan mo sila Ricky. Isa pa, malay mo, kapag nanalo kayo bukas, mapansin ka pa lalo ng babaeng gusto mo. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Ricky dahil sa mga sinabi ni Andrea.
Napabangon nga siya dahil doon. Thank you, Andrea. Salamat. Oo, gagalingan ko bukas. Papakita ko sa kanila na gusto ko ring manalo. Tsaka ililibre mo ako kapag nanalo kami. Pustahan natin iyon, di ba? Napangiti pa nga si Andrea sa kabilang linya dahil sa mga sinabi ni Ricky na iyon. Oo, di ko nakakalimutan iyon. Mabutit nakatulong ako ng kaunti sa problema mong iyan. Napatawa pa ang dalaga habang iginagalaw-galaw ang paa niya sa may sahig ng kanyang kwarto. Huwag mong sasabihin kay Andrea sinabi ko sa iyo ha. Don't worry, di naman ako madaldal. Sige na, sleep na tayo. Good night. Magpahinga ka na at may laro kayo tomorrow. Good night din, Andrea. Maraming thank you. Paalam na Ricky bago patayin ang tawag ng dalaga. Gumaan nga pakaramdam niya ng oras na iyon. Salamat din daw kay Andrea dahil nailabas niya ang bigat ng kanyang dibdib na kanina'y kanyang dinaramdam. Kinabukasan sa CLCC. Ilang minuto na nga lang at sisimula na ang laban ng Sisa Flamers kontra sa CLCC Hunters. Puno na rin nga ng mga manonood ang maliit nilang gym. Halos mga taga CLCC ang makikita rito. Naroon naman sa likuran ng bench ang ilang supporters ng Sisa. Naroon nga sina Roland, Mike at Andre at naroon din si Andrea. Nagharap na nga sa gitna magkabilang grupo at nagkamayan ng bawat isa at nangakong magiging malinis ang game. Sandali ring sinulya pa ni Ricky ang player ng kabilang team na may number 7. Halos kasing tangkad niya lang ito. Ito nga ay si Sander Castillo. Coach Eric, nice to see you again. Bati naman ang coach ng CLCC na si Wilson. May edad na ito dahil makikita na ang kulubot nitong balat at maputing buhok. Good luck sa laban, sir. Ngumiti naman si Coach Eric at pagkatapos ay doon na nga nagsibalikan sa kani-kanilang bench ang dalawang team. Kasama nga si Ricky sa first 5. Nang mga sandali ring iyon ay ramdam pa rin ng binata ang lamig ng tingin ni na Kier at Maki sa kanya. Ang laro ko ang magiging sorry ko para sa inyo. Nagpatong-patong nga ng kamay ang mga players ng Sisa at pagkatapos ay sumigaw rin ang mga ito. Doon na nga rin pumasok sa loob ng court ang 10 mga players ng dalawang team. Kinalampag na rin ng mga taga CLCC ang buong gym nila. Full support na sila para sa kanilang kupunan. Sisa Flamers versus CLCC Hunters. Sisa Flamers, red and black jersey. Center, Reynan Alfante 6'4", number 4. Power forward, Ramil Reyes 6'2", number 30. Small forward, Kier Cunanan 5'9". Shooting guard, Maki Romero 6'0", number 24. Point guard, Ricky Mendez 5'6", number 3. CLCC Hunters, white jersey. Center, Kim De La Cruz 6'6", number 5. Power forward, Henry Marquez 6'3", number 77. Small forward, Carl Santos 6'2", number 33. Shooting guard, Michael Santos 6'0", number 8. Point guard, Sander Castillo 5'6", number 7. Pumwesto na nga ang bawat isa para sa mangyayaring jump ball. Napatingin din nga si Castillo sa bumabantay sa kanya. Hindi ito pamilyar sa kanya at wala raw ito noong huli silang magkaharap last season. Bago ka lang sa Sisa? Biglang tanong ni Castillo kay Mendez. Tumango naman si Ricky at seryosong pinagmasdan ng kalaban. Umangat na nga rin ang bola nang ibato ito pa itaas ng referee. Doon na nga tumalo ng dalawang center ng team. Si De La Cruz nga ang nakatapik niyon at dumiretso agad iyon papunta sa shooting guard nilang si Santos. Napakabilis nga ng pangyayari. Biglang nawala si Castillo sa tabi ni Ricky. Kumaripas nga kagad ito ng takbo. Nang makita naman ito ni Santos, ay agad nitong ibinato ang bola patungo rito. Depensa! Bulalas agad ni Alfante upang magtakbuhan na kaagad ang mga kasamahan niya para sa depensa. Ngunit masyadong mabilis si Castillo at nakalapit na kaagad ito sa basket. Tumalo na rin kaagad ito para gawin ang isang layup. Ngumiti pa ito na tila kumpiyansa habang nasa ere. Wala na naman kayong makukuhang panalo ngayon, Sisa team. Mahina pa nga niyang winika. Umangat na nga mula sa kamay niya ang bola subalit isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong gym na gumulat sa kanya at sa lahat. Isang player nga ng Sisa ang nagawang i-block ang layup na iyon. Sabay ngang lumapag si Castillo at ang player na iyon.
Kasabay rin iyon ay ang pagtalsik ng bola palabas at sa CLCC pa rin ang possession. Pagkatapos noon ay mabilis ngang dinikitan ni Ricky si Castillo. Ipasa ninyo sa akin. Bulalas naman ni Castillo na tumakbo para takasan ng depensa. Subalit, sinabayan pa rin siya ni Mendez. Pagkahawak nga ni Castillo sa bola, ay agad siyang lumayo mula sa kanyang pantay. Ngunit isang sundot ang nagawa ni Ricky rito. Tumalsik nga muli iyon palabas. Doon na nga rin nabigla si Castillo dahil nilampasan siya ng player ng Sisa na may jersey number na 3. Walang alinlangan ngang tumalon si Ricky para habulin ang bolang tatalsik na palabas ng court at pagkahawak niya noon ay buong lakas niya yung ibinato patungo sa side nila. Bumagsak nga sa tapat ng mga manonood si Ricky Mendez at kasabay niyon ay ang pagsalo naman ni Romero sa bola at isang libreng layup ang agad na ginawa nito. 2-0. Dahilan nga iyon upang mapahiyaw ang kaunting manonood na nagmula sa Sisa. Ang mga cheerers naman ay napasayaw at napatalon din dahil doon. Muli namang tumayo si Ricky at seryosong dinikitan si Castillo. Wala pa man sa CLCC ang bola ay siniguro na kaagad ni Ricky na hindi niya papakawalan ang kanyang binabantayan. Doon na nga rin napangisi si Castillo. Nakaramdam nga ito ng excitement dahil sa player na ito ng Sisa. Ang opensa ko laban sa depensa mo, Mendez. Winika pa nga ni Castillo sa kanyang katapat. Seryoso pa nga nagtinginan ang dalawang manlalaro matapos iyon. Tila nga isang giyera sa loob ng court ang malapit na magsimula. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito.